Boom! Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Star rin sa member ng Marteros Vloggers. Bang bang! Nako mga babayan, napakaganda ng pag-uusapan natin, no? Senator Blue Ribbon Marcoleta, magaling na attorney. Balik, Blue Ribbon na nga ba? Yan ang pag-uusapan natin. At si Lacson at si Soto, nako mga kababayan, yung mag-best friend na yan ay magkaaway na pala. My goodness, palakpakan, nagkakagulo na sila mga babayan. Yan ang pag-uusapan natin mga babayan, ha. O, bago ang lahat, i-like nyo naman muna itong ating video mga babayan. At don't forget to subscribe. Siyempre, mga kumare ko yan, shoutout sa inyo, no. Ayon dito sa ating balita, mamaya, dire-diretso natin panonoorin, ha. At kung gusto mo panoorin pa yung full video, panoorin mo. Pero kung ayaw mo panoorin, kukwento ko na sa'yo laman ng video na ito mga kumare. O, ayon sa nagsasawa na raw mga babayan, yung mga nasa loob ng Senate, yan yung mga hearing nyo nagsasawa na kay Tito Soto Itbulaga. At si Lacson ay puro pa keme-keme, puro pa cute-cute, no? At yung dalawa ay ay nag-aaway na, no? Ay, nasa dulo ng video, panoorin nyo. And ito, preview, may papanood ko rin sa inyo yan mamaya. Dahil mga babayan, sa kabila po ng lahat ng nangyayari, ay marami na pong mga kasamahan sila na nagsasawa na, nagsalita na nga yung iba. No, hindi na sila masaya sa nangyayari sa hearing sa usapan dyan sa Senado. Nako po. Alam nyo naman kasi may kinikilingan, no? Kinikilingan. At ay halatado naman talaga na mayroong pinoprotektahan. At ito pa mga babayan, si Diskaya at si Lacson, kitang-kita, huling-huli sa CCTV camera. Boom! Yan, nako. Yan ang sinasabi natin mga babayan. Kaya sobrang protector, sobra silang magprotekta sa mga Diskaya. Itong si Lacson ay nahuli sa CCTV camera na magkasama, tinatanggi niya pa. Sinasabi na nga ni Diskaya na BFF sila, tinatanggi pa ni Lacson. Kita nyo, halatang-halata naman talaga si Lacson mga babayan sa kanyang pagsasalita, di ba? Nanggugulo lang to si Lacson eh. Dapat talaga to palitan talaga ni Senator Marcoleta kasi yan totoong attorney at magaling. Hindi yung may kinikilingan. Kitang-kita naman talaga nagkakairingan na sila eh. Kasi itong si Lacson mga babayan, nanggugulo lang talaga. Kaya itong mga Marines mga babayan, galit na kay Lacson eh. Galit na sila. Kaya nga nagsalita na sila eh. Kitang-kita naman, ginagawang tanga yung mga taong bayan ni Lacson. No, kaya sobrang protection siya sa mga Diskaya. So ayan, may nalabas na picture na nahuli sa CCTV si Lacson ni Kiko. Panoorin yan sa full video mga babayan. Kung gusto mong panoorin yung full video, maganda. Pero kinuwento ko na sa'yo, minarates ko na sa inyo rito. At yung pagiging BFF pala sila, no? Kaya pala sila ay parehas na parehas na mga tanga. Kailangan ng palitan. Nakokornihan ng mga babayan itong mga kasamahan nila eh. At si Peter Quetano, kitang-kita niyo naman kung gaano kagaling yan. Kaysa naman yung dalawa dyan, paupo-upo. Majority! Sige, sige. Ikaw magsulat. Putang ina, puro ganun na lang. Ha? Puro ganun na lang eh. Halatang-halata kayo ng mga taong bayan, nakatingin sa inyo, ha? Nakatingin sa inyong dalawa. Kasi tutusukin ko mga mata nyo eh. Hindi kami mga bobo. My goodness! Hindi bobo ang mga tao na nakakapanood sa inyo. Dapat talaga palitan talaga yung mga yan. Ganun ba ito totoo? Napapalitan na itong dalawang bopols na to, no? Diyos ko. Ito rin kasi mga nakinabang din to eh. Ginagamit kasi ng mga kalaban, mga babayan, yung pera na mga pinagnanakaw nila sa taong bayan, ginagamit din sa mga naghihiring na nag-iimbestiga sa mga kontraktor. Siyempre, ginagamit din yan. Wag mo akong ilalaglag ha. Lacson, wag mo akong ilalaglag. Soto, wag mo akong ilalaglag. Ito 100 million gawin mo na wag mo na akong paikutin mo ang camera, paikutin mo, wag mo kaming ilalaglag. Putang inang yan. Nakakasawa na talaga. Hindi ba? Tapos ngayon magka-BFF pala kayong dalawa. Takay na. Diyos ko, wala ganun talaga mga babayan. Sana itong mga senador ay nagkakaisa na talaga para palitan tong dalawang kupal na to. Putang inang yan.
Halatang-halata naman talaga na ano eh, na may kinikilingan eh. Di ba? Oh, salamat kay Congressman Kiko. Grabe, ang galing. Lumalaban talaga. Lumalaban talaga ng boljakan talaga to si Kiko, no? Malupit. Ilabas mo pa yung mga ebidensya, marami ng ebidensya eh. Dapat itong mga nag-iimbestiga na to, dapat sila ang imbestigahan. Hindi sila ang nag-iimbestiga, punyeta. Di ba? Nakakagigil ang bungal. So ganito mga babayan, ito yung ating balita ha. At yung mga senador na mga nawawalan na ng mga gana sa kanilang dalawa, ayun na at ay nagkakaisa. Ha? At ay sana matuluyan na talagang mapalitan itong si Soto at si Lacson. Hindi ba? Meron naman din kasi diyan alam niyo nakapaiikot pa diyan. Meron pa yung mga nasa loob na talagang nagpo-protect din kay Soto at kay Lacson. Yan pa yung huhulihin natin. Kita niyo si Senator Marcoleta mga babayan. Grabe ang galing, no? Talagang bumabanat siya, hindi siya tatakot. So sana lahat ng mga ano diyan, yung mga kampon ni Tamba, magsilabas na kayo, bumaliktad na kayo, no? Isolin niyo na lang yung perang binigay sa inyo ni Tamba, punyeta. Di ba? So ganito mga babayan, panoorin mo na yung full video kasi nasipon ako eh. At kung nagustuhan mo tong vlog natin, no? Ay idiretso mo to hanggang sa dulo kasi ang ganda nito. Pinaunahan ko na, nagsalita muna tayo. At kung gusto mo panoorin, di mas maganda at mas mapapanood mo, di like mo na to mga kumare ko, shoutout sa mga kumare ko mga maganda at ay nakalike dyan at laging nagko-comment at maraming salamat po talaga sa inyo nanonood kay Boy Sardinas. Ano pang hinihintay mo, Boy? Ang lupit nito at as panoorin nyo yung nasa dulo ng video na to. Andoon yung patunay kung ganong kalupit ang mga flood control ng Davao. Kung ina mong hayop ka talagang abante ka. Ano sabi ni Abante? Imbestigahan ng Davao. Panoorin mo. Mr. Abante, Atras Abante, panoorin mo yung nasa dulo ng video na to para maisampal talaga sa mukha mo kung gaano kaganda ang mga flood control sa Davao. Tapos yung nasa una ng video na yon, tingnan mo kung gaano binabaha ang Metro Manila, punyeta kayo, mga corrupt kayo talaga. Tuloy natin ito. High blood na ako mga babayan. Play mo na yan, boy. Let's go. Ano sabi? Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Tingin tuloy ni Barzaga na magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Ay! Magkaaway yung dalawa. Hindi na kayo nag-iespadahan. At ang tila questionableng pagsibak kay Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay sadyang ang gaba di jud magsaba kay School Bukol Itbulaga Tito Soto matapos ang di umano'y kumpirmadong balita na mayroon di umanong rigodon na mangyayari sa Senado na papalitan na raw umano ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano si Tito Soto at nakakuha na raw ito ng numero sa pagka-Senate President. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Medyo mayroong disgruntlement pagre-reklamo ang ibang senador sa nangyayari sa Senate leadership. Dalawa na ang nagsalita. Senator J.B. Ejercito, sabi niya, muntik na akong umalis sa mayorya, sa majority. Dahil iba naman ang takbo ng Senate leadership ngayon. Sinisira na ang mga senador. Kasi nga naman, yung si Senator Lacson, very sweeping yung kanyang statement na halos lahat daw ng senador nagkaroon ng budget insertion ng 2025. Kaya maraming umalma. Bakit nyo sinusunog ang Senado? Bakit nyo sinisira ang kapwa nyo senador? Yun. Isang pag-aalma yun. And then, Senator Subiri, yun ang malaking dagok sa grupo nila, itong mayorya. Dahil nagsalita na si Senator Subiri na hindi na siya maligaya sa Senate leadership. Sinungaling si Ping Lacson. Talagang close friends daw kayo ng Diskaya. Ngayon, ulit, tatanungin ko kayo mga manunood. Sino sa tingin ninyo ang nagsasabi ng totoo? Definitely may sinungaling dito. Ang sabi ni Lacson, first time lang daw niya nakita si Diskaya dyan. Niyaya lang siya mag-rally, pambihira, no? Diskaya, yayayain ka mag-rally sa Davao, pupuntahan ka pa? Na may anomalyang ang Diskaya, di umano nagbayad daw sa isang media
para interviewin siya. Ganyang kayaman yan. Hindi yan dadaan ng walang pakimkim. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Post ni Attorney Rowena Guanzon tungkol ito sa Senate presidency, may nakikita siya sa kanyang bulang kristal, kanyang prediksyon na tila baga ang Senate President ngayon ay mapapalitan. Sabi niya, watch out! So sino ang papalit? Ang kanyang manok, sabi niya, Alan Peter Cayetano will be the most intelligent leader of the Senate. Senate President, watch out! Oh, bakit? Bakit si Alan Peter Cayetano ang kanyang napupusuan? Okay, ito. Rason niya, Alan Peter Cayetano became the city councilor of Taguig. So nagsimula siya sa baba. And then, became the highest leader of the city council. Naging vice mayor sa Taguig. Later on, became congressman of Taguig. Became the highest leader of the House of Representatives, House Speaker. And then, current senator. Okay, may narinig akong kanyang speech sa Senado ngayon, bago lang. Sabi niya, nung inoferan siya na maging Senate President, kailan ba yun? Panahon ba ni Tatay? Hindi ko na, basta na-offeran siya na maging Senate President, kaya lang hindi niya tinanggap. Baka itong current, yung latest na shake-up, itong pinalitan si Chis Escudero, siya ang inofferan na maging papalit kay Escudero. Kaya lang sabi niya, hindi ko maatim na saksakin sa likod si Senator Escudero. Kaya hindi niya tinanggap yung offer na maging Senate President kapalit ni Escudero. So, sabi ko, wow, may loyalty itong tao na ito. So, ngayon, medyo mayroong disgruntlement pagre-reklamo ang ibang senador sa nangyayari sa Senate leadership. Dalawa na ang nagsalita. Senator JB Ejercito, sabi niya, muntik na akong umalis sa mayorya, sa majority. Dahil iba naman ang takbo ng Senate leadership ngayon. Sinisira na ang mga senador. Kasi nga naman, yung si Senator Lacson, very sweeping yung kanyang statement na halos lahat daw ng senador nagkaroon ng budget insertion noong 2025. Kaya maraming umalma. Bakit nyo sinusunog ang Senado? Bakit nyo sinisira ang kapwa nyo senador? Yun. Isang pag-aalma yun. And then, Senator Subiri, yun ang malaking tagok sa grupo nila, itong mayorya. Dahil nagsalita na si Senator Subiri na hindi na siya maligaya sa Senate leadership. Eh, siya, kasama siya sa Senate leadership. Majority floor leader siya eh. So, kanino siya hindi maligaya? Ibig sabihin, Senate President at Senate Pro Tempore, hindi siya maligaya. Iba na, nagbubulag-bulagan na sa katotohanan. Ito ba yung... Ito kaya, ito, speculation ko lang ito opinion ko lang ito. Ito ba, bakit hindi na maligaya si Senator Subiri? Yung tinawag niyang Senado na bulag, pipi at bingi. Ito na ba yung Blue Ribbon Committee hearing na parang may pinagtatakpan? Mula nung lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa at nabanggit na ang pangalan ni Romualdez, eh parang, according to Senator Amy, wala na daw susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Pati si Congressman Toby Chanco nagtaka na rin. Bakit panahon ni Senator Marcolita Chairman, halos weekly ang hearing. Panahon ni Lacson, ganon din. Madalas, meron bang twice a week. Nabantayan ko rin yan. Sabi ko, it's okay to Kailang mula nung lumabas si Gutesa, yun na. Biglang na-stop naman, wala na. Wala nang scheduled hearing. So, ito na ba yung si Senator Amy Marcos has left the group.
Yung group chat ng mga 24 senators, umalis siya doon. Hindi niya na kursunada ang nangyayari. So ano sa tingin nyo? Magkakaroon ba ng rigodon ulit sa rigodon ulit sa Senado? Let us see. Sa tingin ko madaling magkaroon ng rigodon kasi nga napakaliit yung diferensya ng majority and minority. Ito ata ang, correct me if I'm wrong, sa history ng Philippine Senate, ngayon lang nagkaroon ng siyam na minority block. Napakadami. So, paliwanag ni Atty. Guanzon, napakadaling magkumbinse. Sino yung kumbinsihin? Number 1, Pia Cayetano. Example, kung ang itotos up nilang mag-Senate President si Alan Peter Cayetano, madaling kumbinsihin si Senator Pia dahil kapatid niya. Kailangan lang nila ng 4 para mag-13. Pia Cayetano. Subiri, nagsasalita na. Ayaw ng si JB Ejercito. Ayan, nagsalita na rin. Ayaw niya na didisgruntled na. So, isa na lang. Saan kukuha? Lito Lapid, madaling makumbinsi yan. Kung saan yung majority, idagdag mo pa yung 2 bilyan. So, yan po. Tingnan natin anong susunod na kabanata. Okay. Sabi ni Senator JB Ejercito, to be honest, I seriously thought about leaving the majority. Because if this is the direction we're headed, it's like we're burning down our own house. We're neglecting our colleagues. And we're forgetting who the real culprits are. Ano niya dito? Pinag-iisipan niya na. Pinag-iisipan niya na umalis sa majority. Alam nyo, ang pinakamalaking problema natin bakit nagkaroon ng sarswelang investigasyon. Kasi yung mga senador na katulad ninyo na naduwag. Pumayag kayo ilipat kay Tito Soto yung Senate presidency. Na alam naman natin ang target nila, yung Blue Ribbon Committee, para ma-focus ang investigasyon doon sa mga bubwit. Para hindi umakyat doon sa mastermind. Yan ang game plan nila. And don't tell me, Senator JB Ejercito, that you are the good one and yet you don't know this. Kaya ang sagot dito ni Kiko, you were granted your position by the people to take decisive actions. Yan pinag-iisipan mo pa. Bitaw na. Di ba? Ang kabaklaan yan. Not to endlessly ponder on morality. If you still don't have a clear stance on the corruption issue now, then you are nothing but a traitor to the Filipino people. Yun, eksakto. Ngayon, 2 lang ang tao sa Pilipinas. Kakampi ni Tambi at ni Bongbong Marcos o kakampi ng taong bayan. Yan lang yun. Eksakto yung sinabi ni Kiko. Kayo tanong ko, kakampi ba kayo ni Bongbong at ni Tambi o kakampi kayo ng taong bayan? Kakampi kayo ng mga ninakawan patungkol sa flood control? Kung hanggang ngayon nagdi-decide ka pa lang, malalim mag-isip si Kiko. Again, hindi ko sinasabing perfecto, magaling itong mama na ito. Pero naturingan kang senador. Mas matalino pang mag-isip itong si Kiko Barsaga sa'yo. Palit kaya kayo? Diba, hindi po pwedeng ngayon wala kang stand. Pag tumahimik ka, kampi ka kay Tambi at kay Bongbong. Yan lang yun. Kahit malinis ka, pero tumahimik ka, doon ka kumakampi. Kasi konti lang ang nagsasalita Konti lang nakikipaglaban. Pag ngayon wala kang ginagawa, kakampi ka kay Kiko, ay kay Tambi at saka kay Bongbong. Kung nag-iisip ka katulad ni Ejercito, kakampi ka kay Tambi at saka kay Bongbong. Tingnan yung Pinklawan. Kumakain ng tae ni Bongbong Marcos. Yung kakamping. Dahil ayaw lang nilang mapaupo si BP Sara, hindi na nila hinahanap yung totoong mastermind nitong flood control projects. Kinampahin na nila. Mga komunista nga, kampi na kay Tambi. Hindi nyo ba halata? Yan ang sabi, ha? Galing po ito sa loob. Ang bossing na daw ng mga komunista si Tambi. And look at the examples. Di ba? Untouchable. Binabanatan ba ng mga komunista si Tambi? Yan ang sabi sa akin. Ang tanong, Tambi, totoo ba? Totoo ba yung balita ko o fake news? Ako nagtatanong lang, ha? Kinikwento ko lang yung nababalitaan ko.
Pero pag tiningnan mo, di ba? Hindi binabanatan ng komunista. Si Tambi. Grabe nangyari sa Pilipinas, oh. Nasolusyonan na sana natin yung problema natin sa mga komunista. Ngayon, lumakas ulit. And definitely, anong kailangan ng komunista para lumakas? Ating pera. Pinalakas natin. Hindi binabanatan si Tambi. So ano yun? Libre? Libre? Pag binigyan mo ng pera ang komunista, lalakas ulit yan. Huh? Ano? Hindi, tanong, libre? Sa mga komunista dyan, libre? Huwag nga ako. Isa sa pinaka matapang na pulis. Tingnan po natin. May namumuo nga bang word war sa pagitan ni Senator Panfilo Lacson at bagitong kongresista na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Konting rewind at context sa posibleng dahilan ng banggaan ng dalawang mambabatas. Nagsimula yan sa post ni Barzaga ng larawan ni Lacson kasama ang controversial Diskaya family. Ikaw naman pala, Pinky! Pinky, Pinky! Pinky, close pala kayo ng Diskaya. Kiko talo. Na-discover ni Kiko. Kita mo? Siya ang nag-post na ito eh. May intel si Kiko. Meron siyang nalalaman patungkol sa Ping Lacson. Kayo po ba? Kaya din sa mga nanonood ngayon, meron akong tanong. Dahil siya nakapag-post niyan. Saan niya nakuha yung picture na yan? May nalalaman ba si Kiko Barzaga patungkol kay Lacson? Tuloy po. Sinalag na yan ni Senator Ping at sinabing binisita lang siya sa opisina para imbitahan na suportahan ang isang rally sa Davao City. But kung Kiko is not buying that explanation dahil real friends daw ang senador at ang mag-asawang kontraktor. Nako, magkaibigan pala kayo. Kiko, ilabas mo na. Kasi para sa kanya, sinungaling si Ping Lacson. Talagang close friends daw kayo ng Diskaya. Ngayon, ulit, tatanungin ko kayo mga manunood. Sino sa tingin ninyo ang nagsasabi ng totoo? Definitely may sinungaling dito. Ang sabi ni Lacson, first time lang daw niya nakita si Diskaya dyan. Niyaya lang siya mag-rally, pambihira, no? Diskaya, yayayain ka mag-rally sa Davao, pupuntahan ka pa? Na may anomalyang ang Diskaya, di umano ha, nagbayad daw sa isang media para interviewin siya. Ganyang kayaman yan. Hindi yan dadaan ng walang pakimkim. Yan ang sinasabi. Si Kiko naman sabi, hindi close friends kayo. So dinalaw siya noong campaign period. Wow. Pati timing, mangit. Sabi nga ni Sir Jack, mangit. Yung bagong banatero, Sir Jack, supportahan natin yan. Napaka-influential niyan sa mainstream social media. Pangit yung timing. Bakit? Dadalawin ka ng isang kontraktor, kampanya. Ano bang kailangan sa kampanya? Pera. Ano bang merong kontraktor? Pera. Dinalaw ka pa para ka lang yayain. Wala kang telepono, Lacson. Close friends. Ako mas naniniwala ako kay Lacson. Ewan ko sa inyo. The saga doesn't end there. Dahil may post si Senator Lacson, the lawmaker is looking for a veterinarian with an animal psychiatric ward. Ang dahilan umano ay meron daw baliw na pusa at annoying dog na pawang maiingay. So bumana. Si Ping Lacson, kung merong isumbong mo kay Tulfo, si Ping Lacson, isumbong mo kay Twitter. Nagsumbong kay Twitter. PNP chief. Pulis dati pulis. Uniforman to, di ba, men? Di ba? Uniform personnel. Nagsumbong kay Twitter. Ito pala si Ping Lacson, isumbong mo kay Twitter, di ba? Hindi, ako talaga ha. Hindi ko sinasabing si Ping Lacson yan ha. Pero gawain ng bading yan eh. Bakla ba yan? Hindi kasi, alam mo may anomalya. Dahil sinabi ni Miriam, yung totoong sexuality nito si Ping. Tinawag pa nga niyang Pinky to. Hindi ako si Miriam. Kung gusto mong patayin, di patayin mo siya. Kaya lang patay na eh. Tinawag tong Pinky. Nambira. Yung gawain niya. Kaya nga di ba, kinall out to ni Marcoleta. Kinall out ito ni Cayetano.
ang dami niya sinasabi sa media. Pinking-pinky, di ba? Ayaw naman pangalanan. Eh, tingnan mo si pinapangalanan. Si Kiko. Parehas kayo ni Tito Soto eh. Si Tito Soto sinabi niya, wala naman akong pinangalanan. Eh, duwag kayong parehas. Kasi si Tito Soto naman, hindi naman bakla yan. Eh, laking yan eh, noon time show yan. So, yung mga bibitawang salita niya, pang noon time show, paduda, hindi magpapangalan yan. Ikaw, hindi mo pinapangalanan, sinusumbong mo kay Twitter, walang pangalan. Ganyan din yung mga sinabi mo noon eh. Kaya kasi nita, hindi mo pinapangalanan, magpakatapang ka naman para kang hindi nakagaling sa pagiging pulis. Pag nagsalita ka, pangalanan mo, tapos gayahin mo. I mean kasi, tinan mo, nagsusumbong ka kay Twitter. Dati ka, pulis ka. Tapos, Blue Ribbon chairman ka pa. Tapos nagsusumbong ka kay Twitter. Anong klase namang pagkalalaki meron ka? Ang bihira to si Lacson, no? Dapat, kung gusto mo ng ganyan, magsalita ka. Tumayo ka ron. Parang yung ginawa ni Marcoleta. Diniretso niya. Ikaw, Tambi. Ikaw, Saldi. Kayo, magnanakaw. Oh, gawin mo yung ginawa ni Cheese. Di ba? Oh, anong ginawa ni Cheese? Plinay niya yung video ni Oh, Martin, magnanakaw. Martin, magnanakaw. Hindi dapat gano'n. Pangalanan mo. Harap-harapan kayo. Tumayo ka ron. Bumabanat ka para kang keyboard warrior eh. Kay Twitter ka. Pabira na. Ay! Sino i-tweets? Isumbong mo kay Twitter. Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang sinasabi na patamaan niya pala dito, meron daw tahol ng tahol. Meron daw baliw. Saan na yun? Meron daw baliw na miyaw sa ground floor. So, ibig niya sabihin from the camera. Congressman, tapos may tahol na tahol dun sa upper house, upper floor. So, ano pa, senador. So, sinasabi niya ito si Marcoleta. At least, may tapang. Tumatayo, pinapangalanan. Hinaharap, kino-call out. Ikaw, pulis, nagsusumbong kay Twitter. Patalikod dumali eh. Ay, sa bagay. Patalikod sila dumali talaga yung mga... Di ba sa likod dumadali yan? Ay, hindi ko pa inaano. Pambira. Pero siguro gamitin nyo yung meow. Pero yung aso, wag nyo gagamitin. Kasi hindi tuta yung mga yan. Alam ng mga Pilipino sino ang tuta ni Tambi, Ping Lacson. Alam nila kung sinong tuta. Ikaw, Ping, alam mo kung sinong tuta ng Senado ni Tambi? Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee pero may sagot na agad dyan si Barzaga. Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Tingin tuloy ni Barzaga. Sino pa nga, di ba? Sino pa nga ba ang tuta? Sino mang sunod-sunuran? Sino mang pinatago si Tambi? Sige, diretsahan na lang tayo. Sino ang hawak sa liig ni Tambi? Of course, hindi kayo aamin. Pero sino nagmumukhang hawak sa liig? Hindi nyo mapangalanan? Sige nga! Kung hindi kayo tuta, hindi kayo hawak sa liig, palangalanan nyo nga kayong dalawang magkaibigan. Na magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Tanong ngayon ni Barzaga kung ang susunod na kabanata ay may bagong Senate President na nga ba. Yun, ang maganda roon. May susunod na next week yan, posible yan. Next week, iba na Senate President. Ano daw? Senate President at Tito Ulit. iingay. Ribbon Committee pero may sagot na agad dyan si Barzaga. Ano sabi? Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Tingin tuloy ni Barzaga na Ano? magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Ay! Magkaaway yung dalawa. Hindi na kayo nag-e-espadahan. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa.
pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan, oh. Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.